si Tati. At ako naman si Lester. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento Masasayang karanasan. at makabuluhang mga usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang organic farming. Kapansin-pansin kasi yung biglaang pagdami ng mga gumagawa ng ganitong paraan ng pagtatanim. Tama ka dyan, Miss Tati. Pero ang ilan ay kulang pa sa kaalaman tungkol sa organic farming. Isa pa, marami rin ang nababahala sa epekto ng El Nino o tagtuyot, paglaganap ng peste at syempre, ang pagbaha o pagbagyo. Oo, Lester. Kaya nga makakapanayam natin dito sa programa si Miss Gloria Rodolfo, isang technical expert sa organic farming mula sa pagkain, alay sa mag-anak na nagsisikap o pamana. Panoorin natin ang unang bahagi ng interview kay Miss Gloria. Organic farming. Sa organic farming, gumagamit tayo ng mga improved varieties o yung mga binhi na pinaganda na. Ito yung mga may tibay sa peste at sakit at saka mataas yung ani. Tapos sa organic farming din, gumagamit tayo ng mga pamamaraan na makakalikasan pero meron ding siyensa. Gumagamit tayo ng mga abonong, mga natural at pestisidyo na mula doon sa mga katas ng halaman at saka yung mga ibang halaman na nagtataboy at nag-aakit ng mga pesteng naninira na ating mga halaman. So, yun yung mga ibang mga kalimitan na ginagamit nating mga pamamaraan. At saka yung pag-aayos ng mga sakahan bago tayo magtanim. Para naman yun ay naaayon dun sa standards na sinet para sa organic farming. Maganda yung nagiging epekto. Una-una, nakakaroon tayo ng malinis at saka malusog na kapaligiran. Tapos, doon sa organic farming, meron din tayong pagsasaalang-alang sa lahat ng formang may buhay. At saka yung napapangalagaan yung ating buhay ilang o yung wildlife. Tapos, nabibigyan din natin ng halaga yung mga bagay na sa tingin natin walang halaga, katulad ng mga damo. Meron palang kahalagahan yan. At saka yung mga iba pang uri ng halaman na labas dun sa ating itinatanim. Yung ating mga, kumbaga yun sa conventional, yung conventional versus yung sa organic fertilizer. Una-una, yung ating pestisidyo na binibili o yung commercial ay napakamahal. Pangalawa, ay nakakasira ng balanse ng lupa. Samantalang kung organic fertilizer, nagiging malusog yung lupa nating taniman. Kasi sa pag-aabono, hindi yung halaman yung pinatataba mo, kundi yung lupa ang kailangan palusugin. Yan yung role ng organic fertilizer, yung nagiging maganda yung uri ng lupa para kahit anong itanim mong halaman, nagiging malusog siya. Samantalang kung commercial fertilizer, di yun yung NPK lang, kung ano lang yung kailangan ng halaman, bibigyan mo. Para bang nakadextrose yung lupa, binibigyan mo lang siya ng kung ano yung kailangan niya. Yung organic fertilizer, dapat ang trato dun, kapareho din ng mga commercial fertilizers. Kaya lang, siya ay kahit na maparami yung lagay natin, hindi ito magdudulot ng masamang epekto sa ating mga kalusugan. Ginagamit natin siya, una, bilang panghalo dun sa lupang tataniman natin. Pangalawa, pwede nating spray dun sa mga halaman. Pwede ding idilig dun sa lupa. Tapos ito din, ginagamit natin, como siya ay galing sa katas ng halaman, tinitimpla din natin katulad ng mga ibang abono. Katulad ng, kunyari, yung binurong katas ng halaman, mga 20% o 20 ml per liter ang kuwan. Kung magtitimpla ang isang magsasaka, yung isang takip nung Coke, mga 20 ml yun, tapos ihahalo sa 1 litrong tubig. Sapat na yon para sa gamitin na pang spray. Yun namang compost, ginagamit natin mga 200 hanggang 300 gramo sa 1 metro kwadrado o 2 to 3 tons per hectare. Ganun lang ang gamit. Maraming salamat, Miss Gloria, sa pagtalakay ng kahalagahan ng organic farming. At isa nga dun sa mga nabanggit, Miss Tati, ay ang paggamit ng organic pesticide kaysa sa conventional pesticide.
Maganda yan, Lester, dahil higit na mas mura at mas ligtas yung paggamit ng organic pesticide. Sana makatulong sa mga magsasaka yung mga napag-usapan natin sa unang bahagi ng ating talakayan. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, panoorin muna natin ang mensaheng ito. Alam mo ba kung saan naitala ang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas? Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang pinakamainit na temperatura dito sa Pilipinas ay nararanasan sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Nakaranas ang naturang probinsya ng init na umaabot ng 42.4 degrees Celsius noong April 29, 1912. Higit 100 taon na ang nakakalipas. Ang Tuguegarao City ang isa sa mga lugar sa ating bansa kung saan madalas maramdaman ang matinding init tuwing tag-araw. Ang karaniwang temperatura dito sa Tuguegarao tuwing Marso hanggang Abril ay nagsisimula sa 38 degrees Celsius. Noong May 11, 1969, ay nakaranas ulit sila ng matinding init na umabot hanggang 42.2 degrees Celsius. Noong April 25, 2014, ang pinakamainit na temperatura sa Pilipinas ay umabot sa 39 degrees Celsius. At noong Marso 15 ng nakaraang taon naman ay 34.5 degrees Celsius. Lahat ng yan sa Tuguegarao City, Cagayan. Alam mo ba, hindi ang volcanic eruption sa lupa man o sa ilalim ng dagat at lalong hindi ang tinatawag nilang sunspots ang sanhi ng pagkakaroon ng El Nino o tinatawag na matinding tagtuyot. Ang tunay na sanhi ay ang kakulangan ng hangin na nagagaling sa silangan. Bakit nagkakatagtuyot pag nagkukulang ang hangin galing sa silangan? Ayon sa Intellicom, ang hangin kasi na nanggagaling sa silangan ay nagpapaipon ng tubig karagatan sa bandang West Philippine Sea. Kapag ang hangin ay humina, ang tubig karagatan na naipon sa West Philippine Sea ay dumadaloy papuntang silangan. At dahil na din sa na-adapt na init ng tubig na ito, kasama ang init sa pagpunta sa kung saan mang panig ng mundo. Simula sa kanluran papuntang silangan, paikot buong mundo. Kung dati hindi mo pa alam lahat ng ito, ngayon alam mo na. Muli nagbabalik ang Dito sa Laguna. Kanina ay napag-usapan natin ang organic farming sa panahon ng El Nino. Ngayon naman, ipapakita sa atin ng isang magsasaka kung paano gumawa ng organic pesticide.
napapansin natin na tuwing El Nino, dumarami ang peste sa ating taniman. Dulot ito ng mainit na panahon, kaya madali silang magparami. Pero hindi tayo kailangan gumastos ng napakalaki para bumili ng chemical na abono at pesticide. Maaari tayong gumawa ng pesticide, na organic pesticide gamit ang mga makukuha natin sa paligid ng bahay. Ang tawag dito ay OHN o Oriental Herb Nutrient para ito sa pamatay ng sakit at peste ng halaman. Para makagawa tayo nito, kailangan ng 1 litrong lambanog kasama kalahating kilong luyang dilaw at 5 pirasong sibuyas at mga 5 piraso din o 4 na pirasong bawang at saka 100 pirasong siling labuyo. Una, tatadtarin natin ang luyang dilaw ng pino. Pangalawa ay ang sibuyas, atin din gagayatin ng pino. Pangatlo ay ang bawang na atin din tatadtarin katulad ng ginawa natin sa mga una. At ang huli ay ang siling labuyo, tatadtarin din natin. Tapos, pag natadtad na natin na ating pagsasama-samahin, lalagyan ng lambanog. Pagkatapos na malagyan ng lambanog, sisilid natin sa net bag at ating itatago siya sa balde. Tatakpan natin ng papel na walang sulat o walang imprenta at ating iimbak ng 7 hanggang 10 araw. Nanay, ba't niyo po naisipang mag-organic? Kasi nararamdaman namin sa sarili namin na malakas ang katawan namin. Hindi kami masyadong nagkakasakit. Gawa ng spray, organic. Tinimpla ko na, sarili ko ng timpla. Saka yung abono, organic din. Ako rin ang nagtitimpla. Kaya naramdaman namin na ang organic malakas sa katawan nating mga Pilipino. Yun. So, kuya, ba't niyo po nagustuhan po yung pag-organic? Mas maganda kasi ang halaman na organic at wala kang chemical na makukuha. Hindi kagaya nung mga ginagamit na ini-spray. Wala ka sigurado na safe ang kalusugan mo ron kung pan. Kaya mga magagandang klase ng dahon ng halaman o yung mga gulay. Yung sa organic, makikita mo, medyo mga butas-butas ang dahon niya, pero safe naman siya kainin. Hindi kagaya ng mga nilalagyan ng mga artificial na fertilizer. Yan sigurado talagang pwedeng pagkakuha mo, hugasan mo lang konti, pwede mo lutuin. Hindi kagaya ng mga gagamitan mo ng mga panghugas na nabibili ngayon o yung
Gaya dito sa amin, puro organic ang ginagamit namin dito. Bakit po kayo nag-organic? Ay, siyempre, para gumanda ang halaman ko. Ay, gani, sila pagpatabayan. Kaya ako nag-uugan. Kaya ako ginagawa yun. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Organic farming ang gamit ni Tatang, kaya naman ang gulay ay puno ng buhay. Mataba ang lupa, natitipid ang tubig, at tuwing El Niño, buhay ang pananim. Magaan sa bulsa, gawang bahay pa, kaya magsasaka, mag-organic ka na. Mag-organic ka na. Ayan, Miss Tati, nalaman natin kung paano gumawa ng organic pesticide gamit ang mga karaniwang sangkap. Ngayon naman, alamin natin kung ano ba ang magiging epekto nitong El Niño sa ating mga organic farmers. Para naman sa ikalawang bahagi ng interview, makakasama nating muli si Miss Gloria Rodolfo ng Pamana. Sa panahon ng El Niño, di ba, limitado yung tubig, tapos mainit yung temperatura. Tsaka, ang kagandahan ng organic farming, una, yung mga binhi natin ginagamit matibay sa tagtuyot. Kaya kahit na kukunti lang yung tubig, kaya nilang mabuhay at saka magbunga ng maganda. Tapos sa organic farming kasi, yung paghahanda ng lupa, gumagamit tayo ng maraming compost. Pag maraming compost yung lupa na galing doon sa binulok na dumi ng hayop, nananatili yung halumigmig sa lupa ng mas matagal. Sabihin, hindi, yung pagdidilig natin, hindi magiging araw-araw, kundi mas madalang, kaya makakatipid tayo sa tubig. Ang epekto, kung dati ay nakakapagtanim sila sa mas malawak na lugar, ngayon, dahil sa kakapusan ng tubig at saka yung sobrang init ng kapaligiran, lumiliit lang yung magiging taniman nila. Tapos, hindi rin nila maitatanim yung mga nakagawian na nilang gustong itanim na halaman dahil yung iba, mangangailangan ng maraming tubig. So, ang kuwan nila, hindi sila magiging mapili sa pagtatanim. Kung ano yung naakma doon sa panahon ng tagtuyot, yun ang kanilang itatanim lang. Magsasaka. Yung mga magtatanim, mga organic farmer, kailangan maging mapili na sila sa itatanim nilang gulay o anumang halaman. Katulad nung kung dati nagtatanim sila ng mga halaman na nangangailangan maraming tubig. Ngayon, maaari silang magtanim ng mga munggo, itong mani, kamote, at mais, sitaw, mga ganun uri ng halaman na kaya nila ang tagtuyot na sitwasyon, hindi kailangan ng maraming tubig. Tapos, pangalawa, iiba din sila ng pamamaraan ng pagtatanim. Kung dati malalawak yung espasyo bawat tanim, ngayon, maaari silang magtanim ng kombinasyon na maaring mataas yung isa mababa at mas malapit yung distansya ng bawat isa. Sa ganon, magkakaroon sila nung yung mga halaman, magkakaroon ng sharing dun sa tubig pag nagdidilig tayo. Tsaka mas kukonti yung kakailanganin natin pagtatanim. Tapos pangatlo ay gagamit yung farmers ng kilid o yung pagkukumot ng lupa. Katulad nung kung meron silang available ng mga dayami, kikiliban nila yung mga puno ng halaman para naman pag nagdilig, yung hindi madaling matuyo yung lupa. Ipinaliwanag sa atin ang kagandahan ng organic farming sa panahon ng El Niño. Ngayon na may tunghayan natin ang isang pamamaraan ng paggawa ng organic na pataba.
bilang organic practitioner, kami umiiwas na makapagpalala sa ating global warming katulad ng El Nino. Umiiwas kaming gumamit ng chemical na input sa mga garden at pati yung chemical na spray. Umiiwas din kami na magsiga dahil ang usok nito ay nakapagpapalala rin sa ating kapaligiran. Ngayon, tuturo ako kayong gumawa ng organic fertilizer na tinatawag na FPJ o Fermented Plant Juice. Ang fermented plant juice ay upang magpalago ng halaman, magpataba at magpalago ng halaman. At upang makagawa tayo nito, ay kailangan natin ng mga dahon ng legumes. Halimbawa ng legumes ay ang mga dahon ng acacia, madre cacao, ipil-ipil o malunggay. Ang kahalo sa paggawa ng fermented plant juice ay ang muscovado. Tapos kailangan din nating ihanda ang ating tadtaran, ang ating kutsilyo, ang mga net bag at saka ang timba na paglalagyan nila at saka yung pantakip na papel. Kailangan nating tadtarin ang mga dahon ng legumes. Tadtarin natin ng pinong-pino. Katapos ng matadtadya pangalawa, ihahalo natin ang muscovado. Ihahalo natin mabuti. Pangatlo, ang ating gagawin na isisilid natin yung hinalo nating mabuting sangkap sa net bag. Tatalian natin. Katapos ang pang-apat ay isisilid natin sa drum. At ang panlima ay tatalian natin, tatakpan natin ng malinis na papel. Matapos nating takpan ng malinis na papel na wala sulat yung ating timba, ating imbakin ng 7 hanggang 10 araw. Matapos ang 7 hanggang 10 araw na fermentation, ang katas ay ating kukunin at ililipat natin sa malinis na bote. Ito na ang resultang makukuha natin. At ito ang katas ng fermentation. Ito, ang paggamit naman ito ay kailangan magtimpla tayo ng 2 kutsara sa bawat 1 litrong tubig na ating ititig kada linggo o minsan sa linggo. Alam mo ba ang mga epekto ng El Nino? Oo, El Nino. Isang natural na kaganapan sa ating mundo na nagdudulot ng kakulangan sa buhos ng ulan. Ngunit, ano nga ba talaga ang nagiging epekto nito kapag nasobrahan? Sa panahon ng El Nino, natutuyo ang lupa at ang mga pananim dahil sa walang magamit na natural deposit ang tubig sa lupa. At dahil dito, ang mga halamang hindi angkop sa tagtuyot ay nasasayang. Isa na sa halimbawa ng halamang nangangailangan ng madaming tubig ay palay. Isang epekto ng El Nino ay ang pagkakagulo ng mga isda sa karagatan dahil sa pagbabago ng temperatura ng tubig. At hindi lang dyan natatapos ang epekto ng El Nino. Ano pa kaya ang ibang epekto ng El Nino kapag natapos na ito? Di ba nga, kapag nadadagdagan ang sanhi ng paglilihis ng hangin, mas hindi nalalaman kung kailan at kung gaano katindi ang tag-ulan. Nagdulot na ng matinding klaseng bagyo ang El Nino.
Kalimitan ng mga pinakamalakas na bagyo ay dulot ng matagal na panahon ng El Nino. Ayan mga kaibigan, marami na tayong natutunan ngayon tungkol sa organic farming. Nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa organic farming at organic pest at disease control, pati na din yung paggawa at tamang paggamit ng organic fertilizer na OHN at organic pesticide na FPJ. Kasama rin dyan siyempre ang epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at kung paano ba makakaraos ang ating mga magsasaka sa panahong ito. Maraming salamat sa ating naging panauhin sa araw na ito. Hindi magiging posible ang ating talakayan kung wala si Miss Gloria Rodolfo ng Pamana. Ano kayang pamana sa atin ni Ma'am Gloria, no, Miss Tati? Yan mga kaibigan, mag-post ng inyong komento, suhestyon, tanong at reaksyon sa Facebook, fb.com/dito sa Laguna, kaya sa telephone number 536-2433. Ako po si Tati. At ako naman si Lester, Hanggang sa susunod na episode ng dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna.